Hindi nag-aksaya si Lin Zichen ng kahit isang segundo. Agad niyang hinawakan sina Shen Qingan at Yu Yan, sabay hila sa kanila palayo habang ang lungsod ay literal na gumuho sa kanilang likuran sa ilalim ng bigat ng dambuhala at nagngangalit na mga ugat. Bigla, isang malaki at nakatatakot na parada ng mga mutated na halimaw at mga higanteng beast ang sumabog palabas ng mga sinkhole, handang patayin ang lahat ng madadaanan nila ng pira-piraso. Ang mga kalye ay mabilis na naging isang ganap na katayan habang ang mga mas mahihinang nakaligtas ay walang awang nilamon. Sa desperadong pagnanais na makatakas mula sa nakaw-alasong lilang hamog na pumupuno sa hangin, itinulak ni Lin Zichen ang kanyang pisikal na limitasyon upang dalhin ang kanyang mga babae sa ligtas na lugar. Nang makarating sila sa isang medyo ligtas na puok, ibinaba sila ni Lin Zichen. Sinabihan niya sina Shen Qingan at Yu Yan na magpatuloy sa pagtakbo pasulong habang siya naman ay babalik mismo sa gitna ng panganib upang iligtas ang mga natrap na estudyante. Sa likuran nila, ang unahan ng labanan ay tuluyan ng bumabagsak. Ang mga natrap na mandirigma ay sumisigaw para sa backup habang ang walang humpay na mga halimaw ay patuloy na sumusugod, na nagwawasak sa kanilang mga desperadong depensa. Sa dako pa roon, nahanap ni Ma Weiwei, Luo Yongzhan, at Li Moyo ang kanilang mga sarili sa matinding gulo habang ang isang dambuhalang alon ng mga matataas ang tier na beast ay mabilis na lumalapit sa kanila. Sa pagkaunawa na hindi nila kayang takasan ang kawan, biglang huminto si Ma Weiwei at lumingon. Determinado siyang harapin ang mga halimaw ng tapatan upang bigyan ng karagdagang oras ang kanyang mga kaibigan, na piniling mamatay ng may dignidad kaysa sa habulin at mapatay lang habang tumatakbo. Habang ang kanyang mga nagulat na kaklase ay nagmamakaawa sa kanya na bumalik, sumigaw siya na ang kanyang katawan ay malubha ng sugatan at hindi rin naman siya makalalayo pa. Dahil wala nang iba pang pagpipilian, nagpasya siyang tapusin ito sa sarili niyang paraan sa pamamagitan ng pagtatanggol sa kanilang pag-atras. Isa sa mga beast ang sumunggab kay Ma Weiwei, na nagpakawala ng isang mabangis na saksak ng kuko na madali sanang makahahati sa kanya sa dalawa. Ngunit sa kabila ng kanyang mga sugat, nagpakita siya ng hindi kapani-paniwalang reflexes, na nakagawa ng isang perpektong pag-iwas sa huling segundo. Matapos samantalahin ang kanyang pag-ilag, agad siyang gumanti ng atake, habang ibinaon ng isa sa kanyang kambal na talam ng malalim sa dibdib ng beast. Ngunit ang mga matataas na tier na beast na ito ay hindi ganoon kadaling mapatamba. Habang nagpupumiglas sa sakit, ang halimaw ay marahas na gumanti, na sumabit sa braso ni Ma Weiwei at nag-iwan ng malalim na sugat. Bago pa siya tuluyang tapusin ng beast, si Luo Yongzhan ay sumugod pabalik sa gitna ng labanan, at nagpahayag na aalis silang magkakasama o wala talagang aalis. Itinulak niya ang kanyang espada ng diretsyo sa ulo ng halimaw. Sumigaw si Li Moyo na hinding-hindi nila iiwan ang isang kaibigan. Ibinagsak niya ang kanyang dambuhalang may tinak na pamalo ng napakalakas sa bungo ng beast. Sa pagtutulungan, silang tatlo ay nagtagumpay na mapatamba ang mataas na antas na halimaw. Habang nakatitig sa dambuhalang bangkay, si Li Moyo ay nasa lubos na kawalan ng paniniwala na nagawa nila ang ganoon kagilahilalas na bagay. Mabilis na ibinalik ni Luo Yongzhan ang lahat sa katotohanan, na ipinunto na ang lugar na ito ay puno pa rin ng panganib at kailangan nilang dalhin si Ma Weiwei sa ligtas na lugar kaagad. Ngunit halos hindi na makatayo si Ma Weiwei. Hawak ang kanyang nabalutan ng husto at dumurugong tagiliran, hinimok niya silang tumakbo nang wala siya, habang ipinaliliwanag na labis na ang nawalang dugo sa kanya upang makasabay pa at pababagilan lamang niya sila. Binuhat siya ni Li Moyo sa kanyang mga balikat. Sinabi nito sa kanya na magkasama silang tatakbo, na nagdulot kay Ma Weiwei na magulat, kaya naman napapula siya ng matingkad.